Today ay bibili tayo ng pinakamurang engine oil na nasubukan ko ngayong taon. So guys, ito na ata yung pinakamura na langis na nabili natin ngayong 2024. Only 235 pesos may engine oil ka na guys. Kaya samahan nyo ako puntahan at malaman ang tindahan nito. So check natin yung ating odometer guys na 2 kilometers na lang magiging 2,000 na siya. Tuwing kailan ka ba talaga nag-change oil? Aha, based on my experience, depende kung ilan na ang odometer na tinakbo ng motor ko. Kasi sa akin, nag-change oil ako every 2,000. Minsan pag may pera, wala pang 2,000. Yun nga, kasi langis ang buhay ng ating makina guys, no? Bibili tayo na pan-change oil guys. Yung pang-scooter dapat, no? Yung pan-change oil, yung pang-scooter, yung 1 liter, magkano ba yun? 240. Yung kulay blue? Wala namang masama guys na mag-try tayo ng ibang brand na langis. Dapat talaga regular ang nag-change oil ng motor mo. Kinabukasan ay nanda ko na ang mga gagamitin ko. Para sa pag-change oil, kinuha ko na ang wrench at embudo para sa pagsalin ng langis. Phoenix Cyclomax engine oil for scooter. Bali ang laman nito ay 1 liter. So ang kailangan lang natin dito ay 800. So guys, ayan yung dipstick. Dito natin tinecheck yung yung langis kapag every morning. Tignan naman natin ngayon guys kung ilan na yung tinakbo ng odometer natin. Kasi every 2,000, ayun yung pinakalimit na dapat mag-change oil na tayo. 2,154 yung odometer, yung trip na nilagay natin. So bakit nga ba natin nilalagyan ng limit? Ginagawa natin every 2,000 yung motor natin kasi yun yung mas magandang i-monitor yung mga langis guys, dahil dyan nakikita natin kung kailan tayo dapat mag-change oil. Ito yung dipstick guys, pero nakita natin wala na siya sa level, masyadong mababa na, so kailangan na talaga natin i-change oil na. Sisimulan na natin ang pagsalin ng bagong langis para sa new grabs natin. Kailangan naka-center stand para diretso ang buhos ng lumang langis pababa. Pero may problema tayo guys, kailangan natin makahanap ng pansalo ng ating langis, baka tumapon sa ating sahig, no? So, kailangan natin to pansalo sa langis. Pero ano bang tools ang kailangan natin gamitin? Dahil dyan kukuha tayo ng number 12 na close range. So guys, ito yung ating tools. Hanapin natin yung number 12, yung ating wrench, yung pinaka handle nya. Sinubukan ko ng luwagan ng tornilyo sa ilalim ng ating crankcase. At ilang saglit lang ay lumog na ang drain plug ng crankcase natin at tuluyan ang lumabas ang maitim na langis. So guys, napakarumi. Yan na, bumubuhos na yung langis na sobrang itim. Sobrang itim na lumabas na langis sa ating makina guys. Sa loob halos ng 2 weeks o mahigit 2,000 kilometers ay sobrang itim ang lumabas na engine oil sa makina. Hayaan natin ng kahit mga ilang minuto na bukas yung ating drain plug para tuluyang lumabas yung mga lumang langis na nandito sa motor natin guys. So tara na, isalin na natin yung pinakamurang langis na nabili natin ngayong taon. Dahil dyan, kailangan natin ng embudo para hindi tumapon, no? Tanggal na natin yung ating dipstick, yung pinakatakip ng ating lagayan ng langis. Nagsimula na akong isali ng langis. Ginamitan ko ng embudo para sure ball na pasok sa makina ang engine oil. After natin mag-change oil ay kailangan naman natin ngayon lagyan ng marka yung ating kalendaryo para may reference tayo kung kailan ba tayo nag-change oil, yung huling change oil natin, at ma-monitor natin kung ilang kilometers ba ang tinatakbo sa loob ng kung ilang araw man. Today is December 14. So mamarka natin ang December 14 ng change oil. Yung last na change oil natin guys, November 24 and then November 5. So ganyan yung mga interval ng ating change oil. So tapos na ang change oil natin. And that's for today video guys. Maraming salamat sa mga nanood sa akin, no? Pero ano nga ba to guys? Mukhang washable air filter to. So bakit ayaw ko nang gumamit nito? So watch this to my next videos.